Thank you so much. So again, this is the ABC of success. Ayan, medyo alam ko po na marami nang nakarinig sa inyo ng ABC of success, iba-ibang mentors na nagtuturo sa atin, magagaling, talagang malulupit. But sometimes po meron po tayong mga version na mas naa-adapt natin, ano? So, kailangan din kapag katulad niyan sinabi sa akin ni Mentor Mike, Mentor Leia, okay lang ba na gumising ka ng umaga diyan kasi gusto mong mag-share. So, ako po talaga, natutuwa dahil kahit po malayo ako at least, nararamdaman niyo pa rin yung presence ko diyan sa Pilipinas. So, gusto ko pong batiin lahat ang mga mentors na nagbigay ng time. Thank you so much sa aking, Team AI. Hindi ko alam kung meron akong Team AI dito na nami-miss ko rin kayong lahat and of course po lahat kayo diyan sa Batangas, sa Lipa, kung saan mang Eagles kayo nandon. So, amazing morning. Salamat ng marami sa pagbibigay ng time. And of course, uumpisahan na po natin yung the ABC of success. So, ang number one is attitude. Which is alam na natin ano ba yung attitude. So, 'di ba lagi nating sinasabi attitude is everything. Ayan. So, ano yung attitude mga mentors? The way you look at things. Yun yung lagi nating naririnig kapag may nagtuturo. Positive versus negative, gratitude, pride, and humble. Pride, kailangan humble. So, ulitin natin, attitude, pero balikan natin isa-isa. Kasi bakit po, mas magandang ma-remind tayo na kailangan yung attitude natin laging positive. Pero alam niyo po ba mga mentors, meron tayong tatlong components ng attitude. So, minsan naririnig natin, "Oh, attitude, alam ko 'yun, kailangan positive." Kailangan 'pag nagnenegosyo ka hindi ka negative. Pero may mga aspeto po kasi 'yun mga mentors. So, ang isang aspeto doon yung cognitive natin na sinasabi. So, what you think or believe, ano ba yung pinapaniwalaan mo? Ano ba yung pinaglalaban mo dito? Kasi maganda pong magsimula tayo, 'wag tayo agad pupunta sa gitna. Ano yung ipinaglalaban ko dito? Bakit ako nandito? Bakit ako nagwe-waste ng time, ng 30 minutes of my life, 1 hour of my life na makinig sa mga mentors na nagtuturo? Bakit ako nagpo-post sa social media? Bakit ako sumali sa I Am Worldwide? So yun kailangan, unawain mo muna mens, ano yung ipinaglalaban mo dito, ano yung pinaniniwalaan mo. Kasi mas magandang clear yun eh. Kasi kapag alam mo kung bakit ka nandito, automatic I think positive. Positive ka. Kasi yung reason mo, alam mo. Okay mga mentors? And number two na components ng attitude, yung affective. How you feel emotionally. Ang tanong, masaya ka ba? Masaya ka bang ginagawa mo 'to? Nag-e-enjoy ka ba? May passion ba? Kasi mga mentors alam niyo isa sa napakalaking factor ng success or pagiging negative or sa attitude kasama is kailangan talaga emotionally na nararamdaman mong, "Gusto ko yung ginagawa ko." 'Wag tayong sasabay sa alon o sasabay lang sa karamihan kasi nakikisabay ka lang. Real talk tayo ngayon kasi alam niyo mga mentors, kung nagbigay ka ng time ngayon na makinig, kailangan ma-remind ko sa inyong mga mentors yung pinagsimulan natin. Kasi baka nandiyan ka na for the longest time. Ilang taon ka na ba dito? Bakit ako sumali dito? Ako ba ay nag-e-enjoy pa? Kasi once na nag-e-enjoy ka pa, so go. Kapag hindi na, iisipin natin, anong kulang? Bakit hindi ako naggo-grow? So number three mga mentors, behavioral. Papaano ka ba kumilos? Paano ka mag-react? Paano mo, paano mo tinitingnan yung mga bagay na nangyayari sa'yo? So dito sa positive and negative, kailangan talaga nanggagaling sa'yo, titimbangin mo. Kailangan talaga, ano siya, balance. Hindi naman talaga tayo talagang laging positive everyday, 'di ba? Minsan nanghihina ka din. Minsan nagtatanong ka, "Ay bakit 'yun ang daming napapa-jade, bakit ako wala? Bakit 'yun parang nag-rank up ang bilis-bilis, bakit ako ilang taon na dito hindi pa ako nagra-rank up?" So may mga gano'n mga mentors. And gratitude. Alam niyo mga mentors, kapag may gratitude ka sa puso mo, automatic kasi, kahit wala pang nangyayari,
hindi mo pa nakukuha yung the best na resultang gusto mo, nagpapasalamat ka na. Kasi alam mo yun yung daan na papunta dun, eh. Alam mo yung ginagawa mo is yung mga bagay na talagang, pasasalamatan mo in the end. Pero yung gratitude, nakukuha yun yung feeling of thankfulness and appreciation. Kasi 'pag ganun ang feeling mo, mga mentors, ang ang effect noon, masaya ka, magaan ang buhay, hindi ka nakakakita ng mga negative. Yun yung maganda kapag may gratitude ka and of course, pride, 'yan. Yan po talaga yung killer ng success kapag ma-pride ka. Imagine ninyo mentors kunwari si Mentor Ikay sobrang pride, hindi siya humble. Example natin si Mentor Ikay, hindi ka na puwedeng matulog sa bahay niya kasi siyempre sasabihin niya, "Ay naku, ako ay achiever na." Hindi mo na siya kayang abutin kasi medyo mataas na yung narating niya. Ano na siya, eh, achiever na siya, car achiever na siya, ilan na yung, expensive cars niya, 3-story house, 'di ba? So, lahat halos ng mga naa-achieve na niya. Pero kung hindi humble ang isang mentor na tinitingnan natin dito, sinusundan, sa tingin niyo ba gaganahan kayong magtrabaho? Sa tingin niyo ba pagbibigyan niyo siyang makinig kayo sa kada 'pag sinabi niyang kailangan meron tayong ganitong, mga pag-aaral? Siyempre hindi. So, kapag ikaw ay ma-pride, mentor, ang una niyang pinapatay talaga yung yung success na pupuntahan mo kasi lahat ng mga kasunod ng pride, yun po ang nasa negative. So, kapag kasi tayo po ay naandoon sa attitude sa positive side mentors, unang-una open-minded ka, kailangan resilience ka, kailangan may willingness to learn, constructive ka. Kasi ang effect nun mga mentor, better mental health. Kasi siyempre 'di ba 'pag gano'n ang mga kasama mo, magaan, stronger relationship. Kaya nga dito sa IM Worldwide hindi lang co-mentors 'yan. Yan ay nagiging kapamilya. Bakit? Nagiging stronger yung relationship. So hindi na lang siya mentor, upline, downline, crossline. Kapamilya. Kaya nga dito 'di ba ang ganda ng ng community natin, na 'pag nagkikita-kita walang team-team dito. Kasi yung stronger relationship na build natin and nakaka-high ng nakaka-motivate. Kapag gano'n ang mga kasama mo, namo-motivate ka. Kailangan din may greater ability to cope with stress. Kailangan mga mentors kapag nai-stress, kaya mong i-handle. Kasi kasama yan sa pagiging positive. Doon pa rin tayo sa side na positive at doon automatic pupunta yung gratitude at doon pupunta yung humbleness. Kasi kapag ikaw ay negative, mentors, ang ine-expect mo talaga yung failure, may doubt ka, eh. So, ang character ng mga ganyang negative, unang-una complainant yan, complaining, wala ng ginawa kundi mag-complain. Wala ng ginawa kundi i-blame ang others, wala ng ginawa kundi magkameron ng fear, ita-transmit niya yan sa'yo, iko-connect niya yan sa'yo. So, ang bilis mag-give up. So, parang napaka-passive ng behavior na yun, ang bilis makahawa. So, kung ikaw may binubuo kang grupo, kailangan talaga sigurado mo sa sarili mo na ma-maintain mo, hindi ko sinasabing 100% dahil hindi tayo perfect. Pero yung positive side, kailangan 99.9. Kasi once na naramdaman ng inyong, mga downline ang 0.1% ng negativity mo, ang bilis lang yan. Ang bilis nilang ma-turn off. Ang bilis nila sasabihin nila, "Wala akong obligasyon diyan. I can quit anytime I want." Gano'n kasi ang nature ng tao. So, ayan mga mentors, lagi nating tatandaan itong attitude talaga ay napakaimportante. So, next slide, you. Ayan, ano ba yung sinasabi dito sa'yo? So, naka-point po yung fingers na mas madami sa atin, hindi doon sa pino-point out natin. Unang-una, kailangan mo palang maging mabait, but don't let others abuse you. Puwedeng maging mabait mga mentors, kaya lang 'di ba lagi natin sinasabi, tamang bait. Wag naman yung sobrang bait mga mentors baka alam mo yung minsan kasi yung mga tao kapag sobrang bait ka din wala na sa lugar ang kabaitan, naa-abuse din po tayo, hindi rin yun healthy.
Kasi we feel bad to ourselves 'pag naramdaman nating naa-abuse tayo. Obey and listen. Obey and listen. Madali lang sabihing nag-o-obey ka. Ang tanong, nakikita ba? Madali lang na sasabihin mo, "Oh, mentor nakikinig ako." Ang tanong, totoo bang nakikinig? Kasi ang pakikinig may kasamang action. Ang pag-o-obey may kasamang action. Yes, upline. Ito ugali ko 'to. Hindi na ako nagtatanong basta ako yes, upline. Kasi alam ko ng upline ko hindi naman ako tuturuan ng kasi kung gusto kong mag-excel ako, mas gusto ng upline ko 'yun na mag-excel ako. So, kung may kulang sa'kin at sasabihin ng mentor ko, ang sasagot ko lang, "Yes, upline." Hindi dahil ako ay, sumusunod lang, dahil alam ko na nagtitiwala ako sa upline ko, yung full trust sa upline. Pero depende rin 'yan kasi mentor talaga sa upline. Marami din akong kilala. Actually, bago ako pumasok sa business na 'to, sa I Am Worldwide, talagang namili ako ng upline. This is one of my ano talaga, yung heart to heart talk tayo dito ha. Ako talaga pinili ko ang upline. Hindi ako tumingin sa resulta agad. Tumingin ako sa pagkatao, tumingin ako sa ugali. Kasi madaling makita yung ano, eh, okey may kotse siya, may mga magagandang bahay 'yan, alam mo 'yan, daming achievements, so ibig sabihin magaling. Pero mas gusto ko hindi lang magaling. Gusto ko kasi alam ko lifetime ko makakatrabaho ko 'yan habang buhay. Hangga't nandito ako sa I Am Worldwide katrabaho ko 'yan, eh. So, kapag hindi ka pumili ng tamang upline mens at hindi ka nag-guide, hindi na iparamdam ng upline mo na nandiyan siya, ang dali lang nating mag-quit talaga. Kasi nga hindi tayo confident. So, napakaimportante mga mentors yung upline natin, kasundo natin, yung upline natin, nasasabi mo rin yung gusto mo, hindi lang minsan nagiging yun nga kapamilya. Kasi napakaimportante po yung support ng upline, napakaimportante din ang upline mo maunawain. Kailangan ang upline mo matiyaga. Kasi siyempre yung negosyo natin kailangan talaga tiyatiyagain ka ng mentor na turuan. Kasi hindi mo naman 'to talaga bago ka pumasok dito hindi mo master ang networking business. Pero 'pag merong upline na laging nagtatanong sa'yo, "Kamusta? Paano ba kita matutulungan? Ganito ang gawin mo." Ganyan, gina-guide ka. So, this is very important. Another thing is GLA, mga mentors. So ano po yun? Good listening and learning attitude. So kailangan dito mga mentors, magaling kang makinig at magaling ka ring matuto. So halimbawa, sinabi ng mentors mo na, "Ay mens, kailangan ikaw ang mag-share." Makinig ka, mag-aral ka, pag-aralan mo. 'Pag sinabi ng mentors mong gayahin mo lang yung si ganito, panoorin mo yung kanilang ipinapadala sa'yo, pero you have to have your own version. Kasi kapag ginaya mo lahat ng sinabi ng mentors na pinanood mo, eh, di manood na lang tayo doon. Yung ibig sabihin panoorin na lang natin yung replay ng kanilang mga sinabi. Kailangan mentors, bigyan mo rin naman ng effort na ibahin yung baksakan. Kasi dito sa I Am Worldwide, ang daming malulupit na mentors. So, mararamdaman ninyo na kapag malupit ang mga mentors na nandito, na nakikinig ka, parang ang tenga mo talaga all ears. Pero kapag alam mo na yung mentors, inulit lang yung sinabi ni Mentor Ikay, inulit lang yung sinabi ni Mentor Michael, minsan nate-take advantage na, okey, bubuksan mo lang yung ano, pero ang totoo hindi ka naman masyadong nakikinig kasi feeling mo narinig ko na yan, eh, papanoorin mo na lang, ire-replay mo. Pero kapag ang isang mentors nag-e-effort na maglagay ng kanyang own thoughts, kahit kahit konti lang, hindi marami, pero kasi may nakuha ka from the speaker, itself. Tama po ba mga mentors? Nakaka-relate po kayo dun? So, very important po talaga ang kailangan ay learning attitude. Kailangan dire-diretso ang pag-aaral mo dito. Hindi po puwedeng passive, "Ay alam ko na 'yan, alam ko na 'yan." Hindi gano'n mga mentors kasi kung alam mo na 'yan, yung success nila meron ka na din. Kaso nga, hindi pa natin nakukuha, so kailangan laging may learning attitude. So, empty cup. Kapag lagi mong sinasabi kanina yung kagaya ng minention ko, "Alam ko na 'yan." Hindi na. Parang ikaw close na yung iyong, mind na maglagay ng ibang knowledge, tama? Kasi alam mo na 'yan, eh. So, parang 'pag sinabi mong alam mo na 'yan sa mind mo, kinulos mo na.
yung utak mo na maka-absorb ng ibang learnings. Agree, mentor? So, yan po yung you. Kailangan nanggagaling muna sa atin bago natin ituro ito sa ating mga downline. So ayan, so nakita natin ano, sa alphabetical value, nakita mo yung conversion ng skills, it's 82%, knowledge is 96%, hard work is 98, but attitude is 100. Okay din talaga, skills kailangan magaling ka, may skills ka. Knowledge, of course, kailangan alam mo yung ginagawa mo. Hard work, siyempre naman, kasi kahit may skills ka, may knowledge ka, pero kung wala ka namang hard work, eh, di wala din. Bakit attitude is 100%? Kasi nga kapag sira ka sa attitude, kahit magaling ka, kahit marunong ka, kahit sobrang sipag mo, pero negative ka talaga, eh, iba talaga yung attitude mo, wala tayong mabubuo. Meron kang resulta, pero hindi kagaya ng resultang gusto mo. Tama mga mentors? Agree po tayo doon? Type niyo naman kung agree para maramdaman ko kayo. Kasi alam niyo mentors, attitude is everything. So next slide tayo mga mentors. Anong sabi dito? Ang sabi dito, ang sabi po dito, the lion is not the tallest animal in the jungle. The lion is not the largest animal in the jungle. The lion is not the heaviest animal in the jungle. The lion is the smartest animal and the most intelligent in the jungle. So mga mentor, anong sinasabi dito? The army of sheep, ayan. The army of sheep led by a lion will always defeat the armies of lion led by a sheep. So leadership, ayan, papasok diyan yung salitang leadership. Ano ba yung leadership, mga mentors? Is the ability to guide, influence, or to inspire others towards achieving common goals. So, nai-involves kapag leader ka, no? So, ang sabi dito is the ability to guide. Kailangan kapag leader ka, may abilidad kang magpasunod. Kailangan nai-impluwensyahan mo sila. Kailangan nai-inspire mo sila para makuha din nila yung common goal ninyo lahat dito na mag-success. Kasi kung hindi nai-inspired ang mga downlines natin sa atin, mga mentors, titingin yan sa ibang leaders. Iko-compare niya yung leader niya sa ibang leaders. Kaya kailangan tayo as a leader, kasi lahat tayo may grupo na, tama? Lahat tayo ay kahit papaano bumubuo ng network dito. So ang kailangang pag-aralan, hindi lang yung magandang attitude, sasabayan mo rin ang magaling na leadership. So papaano ang isang magaling na leadership? Kailangan may abilidad ka na i-guide si downline sa lahat ng nasa baba mo. Kailangan may influence ka sa kanila and ma-inspire. Paano mai-inspire ang iyong downlines kung walang nangyayari sa atin? Kung hindi tayo um, kung hindi nila nakikita yung gusto nilang puntahan. Kasi 'di ba ang sabi dito, achieving common goal. So 'di ba ang goal naman talaga natin dito lahat mag-rank up, lahat magkameron ng ano, lahat ng mga gusto natin. Ah, lahat ng mga nakikita natin sa mga uplines, sa mga top earners, mga achievers, 'yan yung gusto nating sundan. Pero kung hindi excuse me, kung hindi po natin sila mai-inspired at walang nangyayari po sa atin, medyo may problema po tayo sa leadership. Kasi, oo nga, okay ka sa attitude means, pero lagi nating tatandaan, pero yung leadership na hindi ka bossy ha, baka naman porket leader ka, ay naku, ay parang diniktahan mo na ang buhay ng iyong mga downlines, hindi gano'n. Kailangan iparamdam mo lang din sa upline sa mga downlines mo na andiyan ka lang to support them. Hindi ako nagse-say no sa mga downlines ko 'pag kailangan ako. Kahit na alam kong magagaling na sila, hindi. Kasi yung aking presence ang gusto nilang maramdaman, hindi naman talaga ako, pero yung kasama mo lang siya,
So, alam niyo mga mentors, isa lang yung sasabihin ko sa inyo, iba po dito ang market. Nasa US na po si Mentor Lea, wala na sa Pilipinas. Yung first 5 months ko po talaga diyan sa Pilipinas, so 'di po ba ang bilis ng ano natin, ng rank up, ang bilis talaga nakagawa ng grupo in 5 months ano, 'di ba nagkameron tayo ng, success ladder, i-shinare ko 'yun sa inyo before. Pero mentor, ako lumalaban ako dito, lumaban ako from zero. Dumating ako dito ng talagang lahat bago, environment ko bago, lifestyle ko bago. Wala akong kakilala dito mentors kundi ang family ko. Nag-start ako. Pero 'di ba alam mo, ano ba yung ipinaglalaban mo? Kasi the bitbit ko from the Philippines, yung fire, dito. So ganun pala mga mentors kahit na lahat bago sa'yo, kahit na ang hirap-hirap magsimula kasi ikaw lang mag-isa mentor. Si Mentor Mike, physically malayo. Yun yung sinasabi ko dito, pero yung leadership niya mararamdaman mo kasi hindi yan napapagod mga musta sa akin at i-remind sa akin na nandiyan lang siya. Kaya kahit umaga na yan, nag-a-adjust siya ng oras kasi alam niya na nag-a-adjust ako dito. Ang dali lang mag-quit, sasabihin ko nga kung nandito na ako sa US ay hindi ko kaya dito, iba ang market dito, ang hirap po dito kung wala kang sasakyan hindi ka naman makakapunta, hindi kagaya diyan sa Philippines. Tumawag ka lang ng tricycle, kumuha ka lang ng driver, ihahatid ka nila kung saan mo gustong pumunta. Dito po kailangan mo mag-drive, kailangan mo meron ng sariling car, malalayo ang pagitan, ang mga tao dito hindi approachable na kagaya sa Pilipinas na 'pag nakita mo sa supermarket ngingitian ka, ay ako pa man din palangiti. Eh, di lahat nginingitian ko, ang problema pala dito hindi gano'n. Minsan ang mga Filipino dito hindi ka pa titingnan. So, feeling mo Filipino ba 'yun? Ayun. So, medyo may adjustment ako mentors, pero lumaban ako, hindi puwede. Kasi umalis ako diyan sa Pilipinas, bitbit ko yung fire, kailangan dito din. So, nag-start po talaga ako mentor sa network na talagang makikita niyo naman 'yan at ako patuloy ako nagpo-post. Pero mga mentors, yung leadership, kailangan maramdaman din kahit mga senior citizen na yung mga naunang sumali dito. Siyempre may mga pride na kapag medyo maiedad na. So, kailangan mong i-adjust ang sarili mo. So, sa leadership mga mentors, ikaw yung mag-a-adjust. Agree mga mentors? So, type naman po diyan kung agree kayo mga mentors. So, number 2, belief. Ayan. So, diyan tayo sa belief. Ano po yung belief mga mentors? Our attitude is the product of our belief. So, produkto ka kung ano yung pinaniniwalaan mo. Tama? So, number 1 is sponsor mentors. Ayan, 'yan yung sinabi ko kanina, na importante ang mentor mo. Downline mo gano'n din, kailangan nakakapa mo ang mga downline mo, alam mo dapat ang mga pinagdadaanan ng mga downline mo kung hindi nila kayang i-share, iparamdam mo lang na nandiyan ka sa kanila. Crossline, dito maganda mga mentors talaga, ito lagi kong sinasabi, grabe dito sa IM Worldwide. Ang mga crossline, hindi mo maramdamang crosslines. Akala mo magkakaisang team lang, wala ditong sapawan, meron man siguro kasi hindi naman nawawala yun ano, pero hindi nararamdaman talaga. Very ano talaga ang mga crossline lalo na diyan sa Lipa office nung nandiyan ako hindi mo maramdaman na ibang team sila. So 'pag nagsasama-sama na wala na, isa na lang talaga 'no? So yun isa natin sa pinasasalamatan yung ganong community. O ang company owner, mga mentor, may gusto pa ba kayo? Siyempre wala na, unang-una God-fearing, Ang ating mga ang company owner natin siguro sa sobrang humble nila. So nakikita niyo naman na sila yung tipo na pupuwede naman talagang hindi na magpakita kasi siyempre 'di ba passive income na sila, kahit, magpakita sila't hindi, kumikita naman sila, Pero mapapansin ninyo yung company and owner, they have to make sure na ang tawag dito, ang kanilang presence ay maiparamdam nila sa top earners. Lalo na yung mga top 10 ng company, meron silang monthly, meron silang weekly, with the owner ha. Kasi hindi lahat galing ako sa napakalaking company. I've been in Ayala Land International for 11 years. And mga mentors, alam niyo po ba, hindi namin nakaka-meeting si Zobel de Ayala weekly, monthly, yung may-ari ng company. Ano, ang nakaka-meeting lang namin kung sino ang manager ng Italy. Yun ang nagga-guide sa'min. Pero I mean, what I'm trying to say is,
Ang company owner may kumbaga parang hindi mo talaga sila rin agad mare-reach, pero ang ating I am worldwide, Diyos ko, diyan lang ako nakakita ng company owner na talagang sila ang lumalapit sa kagaya nating mga distributor. So, kailangan din natin pasalamatan 'yan. They are very humble. And products natin, meron pa ba? Ako sabi ko nga, ako no hard selling here. Kasi confident ako, eh. Confident talaga ako na ang produkto ko maganda. So, kapag nag-share ako, hindi ko 'yan ipu-push na bumili. Ipararamdam ko sa'yo, it's your loss na hindi ka bibili ng barley kasi talagang alam ko na 'pag uminom ka ng barley, may mangyayaring maganda sa'yo. Pero kung hindi ka bibili, so it's okay. So, sa akin nawala na yung ano, parang, kapag confident ka sa produkto mo, nandun na yung attitude mo na talagang proud ka in a way na i-share mo lang siya. And then automatic sila naman ang magde-decide. Marketing plan. Marketing plan, we have 13 to 14 ways of earnings. Ano pa, wala na tayong mahihiling pa. Tayo may pinakamagandang marketing plan, mga mentors. Isa-isahin mo na ang mga networking company, kahit naman mga normal na trabaho lang. Saan ka nakakita na namuhunan ka lang ng 200,000, ibabalik sa'yo ng paulit-ulit? Just for you, meron ka pang Unilevel, meron ka pang sales match commission, meron ka pang travel, meron ka pang luxury incentive, meron ka pang free car. Ano pa yon? Napakadami. Nasa sa'yo na lang talaga. Kung hindi mo pa maunawaan na yung marketing plan ni I Am Worldwide ay isinusubo na sa atin, mga mentors. And you, ayan. So, ikaw na lang talaga, mentors, ang tatanungin, tayo na lang. And of course, yung paniniwala mo kay God. Kasi sabi nga natin, 'di ba, unang-una kailangan makita ng Lord yung desire ng puso mo. Kasi ang Lord ang gusto, ibini-bless niya yung alam niya na kung ano ba yung motibo mo, ba't ka nandiyan. So, kung ang motibo natin talaga, mga mentors, nandito tayo hindi lang para kumita, para din matulungan ang napakaraming tao sa kanilang mga health issues, nakikita ng Lord yung concern. So, kapag ikaw ay may malasakit sa iyong mga kliyente, sa iyong mga buyers. So, nakikita 'yun ng Lord, and of course lahat ng ginagawa natin, mentors, 'di ba, nandito naman tayo lahat, pinalaki tayo ng ating mga company owner na talagang, unang-una si Lord naman talaga nagpapagaling, siya naman talaga ang great healer. Pero kasi instrument lang yung produkto natin, but always God first. Sa lahat ng ginagawa mo, may fear ka ba, mag-pray ka kay Lord. Masaya ka ba, eh, magpasalamat ka kay Lord. So, laging siya yung nauuna sa lahat ng nararamdaman mo. Positive man yan, negative man yan, basta si Lord muna. And then, eto pa, mga mentors, everything is possible for him who believes. Totoo po yan, naniniwala ka, nakikita yan ng Lord sa Mark 9:23, verse 23, chapter 23. So, mga mentor, everything is possible. Walang imposible kung naniniwala ka. At yun naman talaga, mga mentors, alam natin yun. And humanly speaking, it is impossible, but with God, nothing is impossible. Ayan, sa Matthew 19:26. Yan yung inilalagay natin sa car natin kapag tayo nagiging car achiever. Yan yung lalagay nating sticker. Kasi kung sa tao imposible, sa Panginoon walang imposible. So, kapag nagtitiwala ka na kayang gawin ng Lord lahat yan, napakagaan. Kasi alam mo may kakampi ka. Alam mong nandiyan lang si Lord, nakikita yung mga sacrifices mo. And one day, tandaan niyo 'to, mga mentors, may isang araw na magugulat ka na lang na yung resulta mo, kasi na-test ka na ng Lord, eh. Alam na, nagtiyaga ka, ilang taon ka na diyan, hindi ka tumitigil, nakikita ng Lord yung talagang, sobrang gusto mong maging successful. Kasi may test din 'yan, hindi niya ibabagsak ng gano'n lang. Kailangan makita ng Lord talaga na meron ka ring effort. And whatever things you ask in prayer, believing you will receive, siyempre. And commitment. Paki-type nga, mga mentors, commitment. Thank you, Mentor Mike. Sige, mentors, paki paki-type po sa ating chat box, commitment. Thank you, mga mentors. So what is commitment?
Ang commitment po is a dedication to a goal or task. Persistent, kailangan persistent. So, ang commitment pala ay dedikasyon mo sa iyong goal o sa iyong gustong gawin. Kailangan committed ka, nakakapit ka, nakaganyan, committed. Kasi kung hindi ka committed, mentors, eto pag-aralan natin 'to kasi kailangan natin talagang himayin, eh. Kanina may maganda kang attitude, kanina may maganda kang leadership, kanina sinasabi natin may fear ka kay Lord. Ang tanong, committed ka ba? Kasi kung hindi ka committed, may mga aspeto kasi tayo dito, eh. Yung key aspect natin kapag committed, magiging consistent ka. So, consistency is the key. Kapag committed ka, may loyalty ka. Kapag committed ka, you have the responsibility. Kapag committed ka, persistence, hindi ka natigil. So, bakit kailangan mo 'to? Because you have to build trust, lead to success, makakapagpalakas ng iyong karakter, makakapag-inspire ka sa ibang tao, hindi lang sa grupo mo, pati sa ibang grupo na nakikita ka't fina-follow ka. Kasi ang dami nating followers. So, tingnan mo yung followers mo sa FB mo, kung ilan. Imaginin mo 'yan, na kapag 'yan na-inspire mo, kahit hindi mo 'yang grupo, so you feel good. Kasi finalo ka nila because there's something in you na nakita nila na gusto ka nilang laging nakikita yung siguro dahil nakaka-transmit ka sa kanila ng energy. So, commitment is more than a promise. It is action backed by purpose and perseverance. Kailangan yung promise, yung commitment natin, hindi lang tayo nangako na nandiyan ako. Hindi lang tayo nangako na gagawin natin 'tong negosyo. But may action backed by purpose and perseverance. Kailangan may purpose ka at yung perseverance. So, yung perseverance mga mentors, malawak 'yan. Kailangan nandoon ka na kailangan ano man ang pagdaanan mo, nandun yung pagtitiis kasi committed ka. So number 3 mga Panginoon, mga mentors kasi iniisip ko Lord, si Lord talaga yung gumagawa sa atin ng may pusong committed tayo. Pero kapag sinabi natin na I'll try, hindi yon para sa akin hindi ka committed. Kailangan I'll do my best. I'll do whatever it takes. So commitment, long-term goals versus, short-term happiness. So kailangan mga mentors yung long term mo alam mo dito at alam mo rin yung short term mo kasi kailangan i-divide mo din yun. Kasi para clear po 'to sa inyo. So interest and convenient. No excuses, only result sa commitment. Kapag nagda-diet ka yan ng naku paulit-ulit nating sinasabi. Committed ka ba sa diet mo? Hindi. Kasi kapag nakakita ka ng paborito mong kare-kare, ay naku nawala na ang diet sasabihin mo bukas na lang. Ay naku, 'di hindi ka na committed nun. Kasi ang usapan kakain ka lang ng gusto mo every Sunday kasi cheat day or weekend. Pero nakakita ka ng kare-kare ng Monday, ng Tuesday or kung kailan. So, kinain, so may excuse talaga. So, hindi ka committed. Eh, meron kang training, pero wala nakababad ka sa TV, hindi ka umattend kasi inuna mo yung Netflix. Pinag-aaral ka ng mentor mo at ikaw ang magshe-share, hindi naubos sa FB. Ayan, nag-DOTA ka, nag-ano ka, yan ang mga distraction, eh, nag-Facebook ka. Naku, 'pag si yung yan, case to case basis kapag ikaw ay malungkot kasi ang boyfriend mo hindi ka binigyan ng flowers, ng anniversary mo, wala na, sira na ang araw mo, nadamay na si downline, nadamay na lahat-lahat sa'yo. Mentors, kailangan marunong tayo mag-manage ng ating emotions. Hindi kailangan makita at maramdaman ng ating mga nasa baba na tayo may mga pinagdadaanan. Puwede naman. Pero hindi tayo loud na kailangan mo pa talagang mag-post ng ikaw ay bigat na bigat. Eh, paano na lang yung followers mo, eh, mabigat din ang pinagdadaanan, mentors, patay na tayo diyan. Hindi ka nakatulong, nakapagpabigat ka pa lalo. Sa mga mentors kailangan talaga 'yan, isa 'yan sa commitment. Kailangan alam mo yung ginagawa mo talaga. So, there's a difference between interest and commitment. When you're interested in doing something, you do it only when it's convenient.
When you're committed to something, you accept no excuses, only results. Tama naman. Kasi kapag interesado ka lang, edi gagawin ko lang kung kailan ko gusto. Pero 'pag committed ka, mentor, ay nako, no excuse, only resulta. Hindi ako papayag na this month wala akong jade. Hindi ako papayag this month hindi ako mag-rank up. Hindi ako papayag na dito sa Virginia ay walang mag-a-IM worldwide kahit mag-isa lang akong lumalaban. Kasi committed si Mentor Leia. Hindi titigil hangga't hindi dadami ang mag-a-IM dito sa Virginia, hangga't andito ako. Kasi pag-uwi ko ng Pilipinas, na-build ko na yung network dito. Babalikan ko na lang sila, 'di ba? Tuturuan natin sila bago tayo umalis. So dito, ang vision ko dito mga mentors, alam niyo kung ano? Darating si Mentor Ikay, si Mentor Mike. I-she-share nila ang I Am Worldwide, speaker sila dito. Yun yung talagang vision ko mga mentor. So, kailangan talaga committed tayo dun. Dahil ang sabi nga dito, no excuses, only results. Kasi kapag may excuse ka, mens, wala akong ano dito, wala akong production kasi ang hirap naman kasing lumabas dito, mens. Mens, wala naman akong makausap. Ang mga Pilipino dito, iba. Mens, hindi ako pwede. Ayan, pag tinanong ako ni Mentor Mike, oh, ano na yung ano mo ngayon, production mo, 'di ba ang dami ko namang excuse, valid naman yung excuse ko dahil totoo naman. Pero hindi, no excuse nga, kaya nga kahit anong mangyari kailangan may resulta kahit pa yan silver, 5 silver lang yan sa isang linggo o sa isang buwan. At least hindi ka tumigil. Kasi bago ka makakuha ng 5 silver mens, 20 yung piniresentahan mo nun, 50 yung piniresentahan mo nun kasi hindi naman talaga lahat sasali sa'yo. Kung hindi ka nag-present sa 50 na katao, makakakuha ka ba ng 5? So, ibig sabihin kung nakakuha ka ng 5 silver mens, nagtrabaho ka talaga. Napaos ka. Wala ka namang mentor na pupuwedeng maging speaker dito, ikaw lang talaga mag-isa. So, no excuses mga mentor. Kailangan ipakita mo yon. So, for the glory of God, meron tayong resulta kahit papaano. Ikaw na nandiyan sa Pilipinas, walang changes, Ano mo 'yan, market mo na 'yan. Ang dali na, sa ulo mo na lahat diyan. Wala ng puwedeng ibigay sa'yo si mentor na, "O ituturo pa," kasi isinusubo na. So, nasa sa atin na lang talaga mga mentors kung committed ba tayo. Agree mga mentors? May natututunan mga mentors? Learning? May learnings ba tayo this morning? Ay, dito sa akin pala morning, diyan sa atin. So, yes, mentors, thank you kung kayo po ay may mga nakukuha. So, this is discouragement. Ayan, ano yung mga discouragement? So, ang discouragement mga mentor, a feeling of losing confidence. Kapag nadi-discourage ka, hindi ka confident, nawawalan ka na ng gana, nawawalan ka ng motivation or pag-asa. Yan yung mga nararamdaman ng mga nadi-discourage. Often triggered by setbacks, criticism, failure, or obstacle. Kapag may nakikita ka na, 'pag may nag-criticize na sa'yo, 'pag may paki-type po kung anong ibig sabihin habang ang ng SW4. Tingnan natin kung alam ninyo yung SW4. Next. So, ang discouragement una, mga mentors, ang sinasabi ko kanina, nati-triggered ito ng setbacks, criticism, failure, or obstacle. So, ibig sabihin mga mentors, kapag may nag-criticize na sa'yo, nawawalan ka na ng gana. Kapag ikaw ay nag-fail, nawalan ka na ng gana. So, 'pag may pagsubok na, nawalan ka na ng gana. Thank you, Mentor Mark. Some will join, some will not, some will else is waiting. So, gano'n ang ating kailangang maging mindset. Kung na-reject ka today, ay di okey. Kasi hindi naman talaga lahat mga mentor sasali. Yung sinabi ko kanina, kung nag-present ka ng 50, 1% lang diyan ang magjo-join. Kailangan talaga sipagan. So, ito yung Colonel Sanders story na siya ay anong mga mentors yung Sanders Colonel story? Siya yung, 64 years old na ilang beses na-reject. Sobrang dami. Pero sumuko ba siya? Hindi.
So, kailangan lagi tayong may excitement. Ano yung excitement, mga mentors? Ay, umpisa muna nalimutan ko pala sabihin sa discouragement, mga mentors. Paano ba natin ma-overcome kapag nadi-discourage tayo? So, i-reframe lang natin, mga mentors, yung ating mindset. Reframe lang. So, pause ka muna, tigil ka muna kasi 'di ba, ang hirap naman talaga ng feeling na nadi-discourage ka. So, stop ka muna. I-reframe mo muna yung sarili mo. Inhale, exhale. And then mag-set ka ng small achievable goals mo. Wag mo na yung kumbaga wag mo munang lakihan kasi 'di ba na-discourage ka nga. And i-celebrate mo yung maliit mong success, i-celebrate mo yon. Maghanap ka ng support, seek your support. Kung kanino ka nakakakuha ng suporta, balik ka sa kanya. And stored and reset. Kasi mentor hindi tayo machine, tao tayo. Normal na may discouragement. Hindi ko sinasabi sa inyong hindi mo 'yan mararamdaman, 'yan nga yung malimit mong maramdaman. Real talk tayo dito, 'yan yung malimit mong maramdaman. Discouragement, lalo na't nakikita mo na ang iba naggo-grow, ikaw nandiyan hindi ka naggo-grow, may discouragement talaga. Pero it's normal, mga mentors. Ang kailangan lang talaga, mag-reset tayo. Huwag tayong susuko, pahinga lang ng konti, pero hindi ibig sabihin ng pahinga, isang linggo ka ng walang ginawa. Hindi, mga mentors. Bigyan mo lang ng ilang oras ang sarili mo na mag-unwind ka lang, kausapin mo yung paborito mong tao, kung sino yung nakakagaan ng loob mo ha, huwag kang hahanap ng taong nakakabigat. Kasi discourage ka na nga, anong mangyayari? Dadagdagan pa. So, kailangan ang makakausap mo, mentors, yung i-encourage ka. Tama po? So, paki-type po kung agree kayo, na kapag ikaw ay nadi-discourage, hahanap ako ng taong makakapagpagaan ng aking buhay. Kung sino man 'yan, kahit hindi 'yan sa IM, basta yung taong nagbibigay sa'yo ng, encouragement. Of course, mag-pray ka din, kasi 'di ba lagi natin sinasabi si Lord lang ang kailangan mo. Minsan ang tao may mali pang masasabi sa'yo. Pero 'pag ang Lord talaga yung nagparamdam sa'yo ng bagay na kailangan mo that moment, hindi puwedeng magkamali ang Lord. Kasi alam ng Lord, kayang pasukin ng Lord ang puso mo. Amen ba? So, pray ka muna and then maghanap ka ng taong makakapagpagaan sa'yo kapag nadi-discourage ka. Excitement, eto kailangan talaga. Ano ba yung excitement, mga mentors? Strong feeling of enthusiasm, anticipation, or joy, often triggered by something new, meaningful, and enjoyable. Ayan. Kapag excited ka, nararamdaman niya ng mga network mo. Kapag excited ka, natatransmit mo yung energy mo. So, may excited bang ganyan na mukha? May excited ba ako? Ayan, makikita mo, na-transmit ko ba yung excitement ko, 'di ba hindi. Kailangan 'pag excited ka, lakihan mo yung ngiti mo, ipakita mo yung magaganda mong ngipin. Ayan, kailangan mai-transmit mo yung entusiasm mo na gawin yung bagay na ginagawa mo. Si Michael Jordan, One-Minute Man. Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Totoo naman yun. Ayan ay mararamdaman mo talaga yung failure, pero 'pag ikaw ay yung enthusiasm mo hindi namamatay, yung excitement mo andiyan, magsa-success ka. So, focus, laser, ayan, dito tayo sa focus, mga mentors. Ito importante rin 'to, kasi akala mo may ano na, may leadership ka na, committed ka na, may excitement ka na, may lahat ka na, hindi ka may encouragement na. Pero focus, kasi ano ba yung pinaglalaban mo dito? So, ano bang ibig sabihin ng focus, mga mentors? The ability to concentrate your attention and energy on a specific task, goal, or thought while ignoring distractions. Focus matters. So, mga mentors, kailangan pala, you have to improve your productivity. So, matulungan mo ng mabilis at efficient ang iyong production. Boost quality. So, kapag may quality ka, 'pag nabu-boost mo yung quality, leads to be a better, more thoughtful results. Kailangan reduce stress, prevents overwhelm by handling one thing at a time, strengthens discipline, kailangan yung mental clarity. Yun ang mga kailangan mo kapag gusto mo mag-focus. Kailangan, ah
i-reduce mo muna yung stress mo. Kasi kapag stress ka, hindi ka naman talaga makakapag-focus. Kapag hindi malakas ang iyong disiplina at wala kang mental clarity, madali kang ma-distract. So, hindi po puwede mga mentors na ikaw, ay bitbit mo lahat ang paninda. Nasa IM Worldwide ka pero marami kang business, puwede naman 'yun. 'Di naman natin sinasabing si IM lang ang iyong gawing negosyo, puwede naman 'yun. Kaya lang 'pag marami tayong ino-occupied na mga bagay-bagay o trabaho, kumbaga siyempre kailangan nating bigyan, nahahati yung time natin. Puwedeng dalawa, pero hindi talaga puwedeng sobrang dami mong dinadala. Kasi hindi mo mafo-focus talaga dito, ano ba talaga yung resultang gusto mo, medyo matagal. Kung ang ibang tao nakukuha yung resulta nila in 2 years, eh, baka ikaw doubled kasi nga hati yung attention mo. Tapahoho, kailangan meron tayong ganyan, yung tapahoho, yung kailangan wala tayong nakikita, wala tayong naririnig, naka-focus lang tayo. You cannot chase two rabbits at the same time. Sana kayo nakakita mga mentors na dalawang rabbit hinabol mo, pareho mong nahuli. Meron bang gano'n? Yung hinabol mo sila pareho, yung dalawang rabbit na mabibilis, may pupunta dito, may pupunta do'n, dalawa silang hinahabol mo, pareho mo silang nahuli, hindi mentors. Walang nakakagawa na, marami kang ginagawa para kumbaga yung focus mo talaga nahahati. So, medyo matagal ang resulta niyan mga mentors. So, ano yung mga common focus, challenges natin dito? Unang-una yung distractions. Pangalawa yung mental clutter, yung masyado kang maraming iniisip, masyado kang maraming thoughts. Linisin mo muna yang iyong pag-iisip. Fatigue or stress, 'yan yung sinasabi natin kanina na 'pag ikaw ay stress, naku hindi ka talaga makaka-focus niyan, kailangan mo magpahinga muna ng konti. And lack of clear goals, hindi maliwanag sa'yo kung ano yung ginagawa mo. At papaano naman natin mai-improve ang focus? Kailangan mga mentors set clear priorities. Kailangan clear yung priorities natin. Use time blocks. Kailangan may mga time blocks tayo sa buhay natin. Limit distraction. Practice mindfulness. Kailangan talagang yung mind natin, alam natin na hindi nawawala yung ating gustong gawin. And take breaks. Yun yung sinasabi ko na kanina na magpahinga ka because the successful warrior, is the average man with laser, ang sabi nga ni Bruce Lee. So, hindi naman talaga ang successful warrior ay ano, average man, pero ang nagiging successful talaga may laser yan sa focus. Tingnan niyo na lang sa na-mentor pitch kung gaano ka-focus niya. Na mga yan, na-master na nila yung focus nila. Kaya kapag tinarget nila yung isang goal, nakukuha nila. Kasi master na nila yun, eh. Yun yung kailangan nating pag-aralan, how to focus sa ating mga resulta. So, ano bang ibig sabihin ng focus? Follow, of course, susunod ka. One course until successful. Kailangan mong sundan ang iyong daan papunta sa pagiging matagumpay na resulta. Okay, nandito na tayo, mentor, malapit na tayo. Goal na tayo, nasa G na tayo. Nasa G na, malapit na mentors. Bigyan niyo lang ako ng kaunti pang oras. So, gusto pa ba? Gusto pa ba yung sharing? Nakaka-relate pa ba? So, goal. Ano ba yung goal? Goal is a specific aim or desired result that a person works towards something you plan to achieve within certain time frame. So marami po kasi tayong klase ng goal. May short term tayo, yung achievable po, kailangan in a few days or week, kailangan may short term ka, kailangan this week makakuha ako ng isang jade. Kailangan achievable yon, kailangan tatapatan mo ng trabaho, kailangan magawa mo yon. Yun yung short term. Long term, ito naman yung take months or years to accomplish. Medyo mahaba-haba, gusto kong mag-rank up ng ruby, ng emerald, so kailangan talaga hindi nakukuha na, siguro meron naman talaga nakakakuha ng isang buwan. Pero ito yung, medyo mid-term mo. But ano yung long term? Gusto ko maging kagaya ni black diamond, blue diamond, yan, medyo long term yan. Ultimate goal mo, ano ba yung ultimate goal mo? So kailangan ito talaga yung, pinaka gusto mong resulta sa buhay mo plus deepest why. So, lagi nating tatandaan, bakit ba tayo nandito? Bakit ba natin ipinaglalaban si I Am Worldwide? Hindi lang sa short term, mid term, long term goals, but
plus the deepest why. Kung gusto mong pasayahin ang pamilya mo, bigyan ng financial freedom, ang pamilya mo, bigyan mo ng time freedom ang sarili mo, makaalis ka sa kung ano mang trabahong pagod ka na. So, ito yung mga lalaki nating deepest why kung bakit gusto nating sundan kung sino yung mga successful na nandito. Gusto din natin maging kagaya nila, so kailangan talaga yung ultimate goal mo at saka yung, deepest why mo ma-remind. So, of course related dito yung career, skills and achievement. Kailangan 'pag may ganito kang goal, kasama doon yung career mo, kailangan alagaan mo 'yan, yung integrity mo, yung skills mo kailangan mas magaling ka pa. Magaling ka na ngayon, kailangan sa isang taon mas magaling ka. And yung achievements mo kailangan nakikita. Okey, nagsisipag ka, marami kang komisyon, pero 'di ba dito nakikita ang iyong achievement kapag nagka-car achiever ka, kapag nagra-rank up ka, kapag may achievement nakikita 'yun, yung ina-awardan yearly ng ating mga BODs. 'Yun yung mga achievement na gusto nating makita. Tama mga mentors? Agree mga mentors sa sinasabi ko? So ano po yung helpful way to set effective goals? Kailangan specific ka. Clear sa'yo na ano ba yung gusto mo, measurable, kailangan ano yung papaano mo siya gagawin, know when you reach it, kailangan alam mo kung paano siya maabot, achievable din. Baka naman ang gusto mo maging diamond ka pero ang trabaho mo pang sapphire lang. O kailangan achievable. Itutugma mo yung gusto mo sa trabaho mo, sa galaw mo, sa sasabihin mo, sa kilos mo. So, kung papaano mo siya ginagawa. So, realistic ka, excuse me, realistic ka sa sarili mo. Huwag kang magpe-pretend na gusto ko, ganito ko, pero yung galaw mo mababa. Kailangan kapag mataas ang pangarap mo, mataas din yung ginagawa mo. May ginagawa kang hindi ginagawa ng iba. Yun, kailangan ima-mindset mo yung sarili mo. Kailangan yung ginagawa ko, hindi pangkaraniwan, kaiba. Dapat may iba kang gagawin na hindi ginagawa ng iba. Para may resulta kang mas mabilis. Ikaw ang magtitingin nun sa sarili mo. Ikaw yung sarili mo yung tatanungin mo, hindi yan sinabi ni mentor o itinuro ni mentor. Kasi tayo at tayo pa rin ang gagawa. Kasi kahit ang mentor natin, paulit-ulit na sabihin sa'yo ganitong gawin mo, ganyan, ganyan. Tanungin mo ang sarili mo, gusto mo bang gawin? Kaya mo bang gawin? Iyon ba talaga ang gusto mo? Kasi kung hindi manggagaling sa'yo mentor, forget it. Mahirap talaga. Sa iyo dapat nagsisimula. So relevant, meaningful to your values, kailangan akma din sa values mo, hindi po pwede na yung ginagawa mo ay taliwas sa values mo. Ano ba yung pinaniniwalaan mo, kailangan yun ang gagawin mo, para mas mabilis sa'yong gawin ang mga bagay. So, ayan, unang-una kailangan nating magsulat, ano ba yung goals natin. So, 'di ba meron tayong mga dream board. So, kailangan mong mag-goal board. Lahat naman tayo dito meron 'yan, 'di po ba? Ang tagal na natin at paulit-ulit natin sinasabing kailangan natin 'yan. Kasi reach your goals everyday, morning and evening kasi manifestation. Gumagalaw ka, ginagawa mo ng katawan mo, ng pisikal, pero iba pa rin yung mina-manifest. Kasama diyan yung attitude na manifestation. Kailangan i-claim mo, "Ako 'yun." May Ferrari si Mentor Pitch, ako yung sunod, pero hindi yung sinabi mo sa bibig lang. Mina-manifest mo 'yan na talagang nakikita mo yung sarili mo na one day ikaw 'yun. Yung three-story house, ikaw 'yun, sa'yo 'yun. Manifestation is everything mga mentors. Kasi kapag hindi mo talaga i-manifest na kaya mong gawin yan, dito sa networking company, naggalawan dito sa Unilevel. Iba ang galawan dito mga mentors, pabilisan, manifestation, yung excited ka, yung kailangan ma-relate mo sa kanila. And post your goals. Kailangan alam din ng tao at ng lahat. Kailangan i-post mo yan. I-announce mo yan. Kailangan i-declare mo yan. Declaration is a power of manifesting your goals. Kung kailangan mga mentors kasama 'yan. Wallpaper, kailangan talaga. Kasi kung hindi mga mentors, medyo mahihirapan tayong, ma-convince ang ating mga sarili. People spend more time planning birthday parties, outing, wala namang masama do'n, do planning their lives. Then they wonder why, wala namang masama kung ikaw ay pumunta, makipagbarkada, ah
spend ng time sa iba, mag-celebrate ng iyong mga wins sa buhay. Pero mentors, 'wag mong kakalimutan na hindi po puwedeng buong linggo mo ay buong linggo ka nagpakasaya at nag-ano, wala kang ginawa. Kasi lagi mong sasabihin tapos magtatanong ka, "Bakit kaya wala akong production?" Ang tanong, "Ano bang ginawa mo?" Baka naman kami trabaho ng trabaho, ikaw mentors diyan, chill-chill ka lang. Tapos magtatanong ka sa sarili mo, "Bakit walang resulta?" Walang resulta kasi walang ginagawa. That's the reality. 'Pag may ginagawa ka, ay imposible na walang resulta. Sasabihin mo, "Mentors, hindi araw-araw naman din ako nag-share." Okey, nag-share ka. Ang tanong, kinuha mo yung number, nakilala mo sa mall, kinuha mo yung number, nagtrabaho ka naman talaga, nag-flyerings ka, nagbigay ka ng nag-share ka, nagbigay ka ng flyer mo. So, nagtrabaho ka, totoo yun. Ang tanong, finollow up mo ba? Kumuha ka ba ng appointment, naging insistent ka ba? Kasi ang mga tao kapag hindi nila naramdaman na ini-insist mo yung kumbaga talagang gustong-gusto mong maipaliwanag kung anong meron ka, hindi naman ang mga yun magkukusa talaga, ikaw ang gagawa. So, kailangan i-strategize mo rin mentors kung papaano ka makakakuha ng appointment everyday. Kapag sinabihan ka ng not now, irespeto mo yon. But 'wag mo siyang titigilan hangga't hindi ka pinagbibigyan. So, may kakulitan pero nasa lugar mga mens, baka naman kainisan tayo. Lugar lang. So, hanggang sa magkameron na tayo ng rapport or relationship. May natututunan po mga mentors. Sana po nakakapag-share tayo na meron tayong nakukuha. Ano po? So, this is the story of oyster. Ayan, malapit na po tayo. Last slide na halos. So, oyster and eagle. So, ano bang story ng oyster? Ang oyster kasi, stays in water. Hindi niya kailangan magdesisyon. Doesn't need to plan. Kasi go with the flow. Ang ocean na nagpo-provide ng kanyang pagkain. No more, no less. It's maybe limited but there are no decisions to make, no responsibilities ang oyster, secured, existent, controlled by the ocean. So ocean lahat, sinusubo na lang sa kanya. Samantalang ang eagle, free to go whenever he wants to go and do what it pleases, responsible for hunting its own food, make survival decisions, free to fly as high as the mountains. It is controlled instead of being controlled, and no limit create its own destiny. So, saan ka mentor? Pili ka. Saan mo gusto? Maging oyster na isusubo sa'yo ang lahat? Pero ang ocean na magde-decide kung saan ka na lang ipalo ng alon, kung saan ka babangga. Pero wala kang gagawin. Diyan ka lang, chill ka lang sa water, wala kang gagawing desisyon, walang pressure, hindi mo kailangan magplano, go to with the flow ka lang. Pero dito sa eagle, oo, medyo magtatrabaho ka, magha-hunting ka ng kakainin mo. Pero may freedom ka, free to go wherever you want. And ikaw ang magde-decide, walang limit kung ano ang magiging destiny mo. So kaya nandito tayo sa eagles, kaya nga tayo eagle, agila tayo. We decided to be an eagle. So kailangan maging eagle tayo sa ating utak, sa ating ginagawa. Kaya mga mentors, bago ko tapusin ang aking slide. So, lagi nating sinasabi, life without freedom is no life at all. So, kung ikaw ay nandiyan pero wala ka namang freedom, so parang ang buhay ganun lang. So ako, mas pipiliin kong may pressure ako na kagaya ng eagle, pero kasi ayoko maging stagnant, ayoko maging mediocratic lang, yung ano lang, yung plain lang, yung kagaya lang din ng iba, ng karamihan. Kailangan talaga nag-i-stand out ka dapat. Kasi why? Hindi para ipagmalaki mo yon mentors. It is your own, um, ano yon, fulfillment, your own success. Yun yung pangarap mo sa buhay at para sa mga mahal mo sa buhay. Kaya mga mentors, bago ko po tapusin ang aking pagse-sharing, gusto ko lang pong sabihin sa inyo sa 4 Philippians 4:13, ang sabi ng Panginoon dito, "I can do this through Him who gives me strength." So, talagang mahirap mentors, pero pag Lord naman talaga nagparamdam sa'yo na kaya mo 'yan, so walang imposible.
Sa mga mentors, thank you so much. Sana po may natutunan kayo. I am Leah Gonzalez and I am worldwide. Thank you.